Another day, another J. Fern's Wife story. Thursday ito, maganda ang panahon at kinuha ko ang anak ng aming 7 times winner brood cup. Lagi niya kasing binababhan yung dalawang pulet na kasama niya. Itatali ko na muna siya sa tipi para makalipad-lipad siya. Yung dalawang pulet na kasama niya ay pinakawalan ko na at siya naman dito ko itinali sa may ilalim ng puno ng suha. Malilim kasi dyan para hindi siya mainitan. Hindi pa namin yan sinasanay sa tali kaya malamang mamaya ay magtatatalon yan dyan. Pagkaalis ko nga ay bigla siyang tumalon at hinila na nga ng hinila ang kanyang tali. Lalagyan ko muna ng scratch pen. Nilagyan ko nga muna siya ng scratch pen dahil magtatatalon niyan, delikado, baka mapilay. First time pa lang kasi niyang itali, kaya maligalig at hindi pa namin yan sinanay sa tali. Yan, dyan muna siya para masanay siya dyan. Pangit kasi laging naka-scratch pen na lang at nakatangkad. Matapang na ito. Baka lumaban sa mga naka-scratch pen sa likod. Ayan, nagpupurga kami ngayon dahil bukas ay papaliguan sila. Webes nga ay maganda pa ang panahon kaya sabi ni Jayfern ay magpapaligo siya ng mga stag kinabukasan. Kaya ngayong gabi pupurgahin namin silang lahat. Astig dewormer ang ginamit naming pamurga sa aming mga stag. Salitan kami ng pamurgang ginagamit kapag nagpupurga kami ng mga manok namin. Astig dewormer ang ginamit namin ngayon at sa susunod naman ay Vermix 4. Kinabukasan, hindi kami natuloy magpaligo dahil kulimlim ang panahon. Lumakas pala ang LPA at naging tropical storm na. Nasa bandang taas naman ang bagyo pero hinihila nito ang habagat kaya maulan dito sa amin. Akala namin ay hindi lalakas ang ulan kaya pumunta kami ni Jayfern sa Manukan at dinala namin yung dalawang cockerel. At dahil hindi pa sanay dito sa range area, ang dalawang cockerel ay sa tangkal po na ito pinalagay ni Jayfern kay Richard. Wala nang laman ang mga tangkal ngayon dahil itinali na ni Richard sa cording area ang mga stag na nilagay niya dyan nung nagbagyuhan. Kaya puno na ulit ang cording area ngayon. Pinalitan na ni Richard ng poste yung nasirang bako dito sa may range area kung saan natrap ang ahas. Bulok na kasi ang poste noon kaya madaling nagiba. Wala na uling naagos sa tubig dito sa kanal sa gilid ng range area. Wala na ulit. Ano ang kanal pala? Tubig. Wala na ulit tubig. Hindi mo pa tinatanim yung langka? Oo. Mamimita sana ako ng kalamansi dahil malalaki na ulit ang mga bunga nito. Madami na rin nanlalaglag at madami nang naninilaw. Hindi ako pwedeng mamitas ng kalamansi ngayon dahil umuulan na naman, aamagin ang kalamansi. Nag-iikot na naman si Jayfern dito sa cording area dahil ini-inspection niya ulit ang mga manok. Halos 3 araw kasi siyang hindi nakapunta dyan kaya tinitingnan niya ang mga manok. Maganda kasi ang panahon nung nakaraang araw, tiktik lagi ang init, pero kapag hapon ay bigla na lang umuulan. Kaya tinitingnan isa-isa ni Jayfern ang lahat ng nakatali dahil baka merong may sipon. Nandito na ulit lahat ng mga stag. Halos mapuno na nga ang lahat ng talian dito sa cording area, 2 tipi lang ang nakita kong walang nakatali doon sa may dulo sa tabi ng bakod. Dito ko banda nakita yung maliit na ahas sa bakod. Nakatakbo nga ang ahas kaya hindi namin nahuli, sumuot na dyan sa mga pinya. May nakita din akong tumpok-tumpok na tuyong dahon, malamang nagsisiga dito si Richard para lumayas ang ahas. Madami pa ngang mga tuyong dahon na hindi nasisigaan si Richard. Nabasa na kasi ulit dahil nagumpisa na namang umulan kagabi. Ito namang puno ng anunang na natumba ay natanggal na sa bakod ni Richard. Pinutol niya rin yung mga sangang pwedeng gawing poste. At yung mga dahon naman yan ay pag natuyo tsaka sisigaan ni Richard.
May kapalit na nga agad ang natumbang anunang dahil meron diyang puno ng langka. Hindi nga lang lumalaki dahil nalililiman siya ng puno ng anunang. Ngayong wala na ang puno ng anunang, wala na siyang lilim kaya lalaki na dyan ang puno ng langka. Hindi ko nasisilot yung mga dahon ng aratilis. Ito. Alin yan? Mangukuha pala ako ng salay. Kukuha din ako ng pangtanim. Magtatanim ako sa bahay. Magtitinola ako mamayang gabi kaya kumuha ako ng salay. Dinagdagan ko na ang kinuha ko dahil itatanim ko yung iba. Pumunta din ako dito sa likod ng bahay dahil kukuha ako ng siling panigang. May tanim dyan si Richard, maliliit na nga lang ang bunga dahil matagal na niyang tanim yan. Maliliit lang sili. Tanda na. Lalakas ang ulan. At dahil lumalakas nga ang ulan, ang mga manok na nandito sa range area ay nagtambayan lahat sa kubo. Pero meron pa rin pa ilan-ilan na nagpapaulan talaga at sa labas sila nakatambay. Iba nandun pa rin. Sinilad na ni Richard yung nag-ibang dito. Titihat. Wala na daw siya nakikita. Ahas. Mula ng malakas kaya nakatambay dito ang mga malaki. Meron pa ring mga nakatambay sa kabilang lote at nanunuka ng mga tera-tera nilang patuka. Nakita ko ngang madaming talbos ang kamote kaya nanguha ako at isasapaw ko sa kanin. Masarap yung isawsaw sa tuyong may kalamansi. Madami-dami na nga din akong nakuhang mga talbos ng kamote. Mamumulaklak na yung saging. Sana maganda ang bunga niyan. Diyan tumakbo banda yung ahas. Kaya siguro naglagay dito ng mga tuyong dahon dito. Inipon ni Chad. Sisigaan niya dyan para umalis ang mga ahas. Naglalapitan na naman sa akin. Habang nandito nga ako sa range area, bigla na lang may pumutak na manok at bumaba ng pugad. Nangingitlog na pala yung aming SBR brood hen. May nangitlog yata dun. Ay, nangingitlog yung itim. Bumaba nga sa pugad itong SBR brood hen namin at uminom ng tubig. Pumunta ako sa pugad at tiningnan ko kung ilan na ang itlog niya. 5 na nga ang itlog ng SBR pero hindi alam ni Richard kung nabababhan nga yung inahin namin. Hindi daw niya kasi nakikita ang binababhan ang SBR. Hindi pa kasi marunong si Richard magpaluhod ng inahin sa broodcock. Pauwi na sana kami. Lumakas na ang ulan. Naantok ako. Pag hinanga ng ulan ay gumayak na kami pauwi ni Jayfern. Ayan, mahina na ang ulan. Yung muni, ang lakas na ng tubig, oh. Dahil malakas nga ang ulan, nagkaroon na ulit ng tubig dito sa kanal pero malabo pa. Walang tubig ang kanal nung dumating kami kanina. Oh, ano yan? Aba, saging. Saan galing yung saging, Margie? Salamat.
Nung pauwi na nga kami, ay binigyan ako ni Margie, asawa ni Richard, ng saging. Nahinog na pala yung tiniba nilang saging doon sa kanilang lote. Salamat Margie! Yung dala ko namang salay at talbos ng kamote ay nilagay na ni Jayfern sa U-box ng motor. At dahil maputik na naman, naglakad na ako hanggang doon sa kanto bago sumakay ng motor dahil nadudulas ang gulong sa putik. Wala nang tubig dyan? Putik ng pa ako. Gutom na nga ako pagdating sa bahay, kaya nagpainit agad ako ng tubig at nilagay ko itong talbos ng kamote. Si Jayfar naman, yung natirang bangus kagabi, ang kanyang inulam. Ang tagal ako hindi nakakakain itong sinasawsaw sa tuyo. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!